So, magandang gabi mga kajak. Update ko lang kayo, no. Yung timing belt ng EcoSport, kung tatanungin niya ako kung kailan ba dapat magpalit, wag nating paabutin na siguro na mas mataas pa sa 80, no? Kasi usually meron naman ako nakita na timing belt na sa 60 kilometers pero medyo may mga crack na. So, merong 50, nagpalit na. So, wag na natin paabutin ng mga 90 pataas. Kasi mga kadyak, yung nagpagawa dito isa nating customer, matagal na daw. Nagpalit siya ng DCTF pero kunento niya sa akin na hindi siya nagpapalit ng timing belt at umabot yung kanyang sasakyan ng 120 kilometers, biglang napigtas, biglang naputol yung tinatawag na timing belt ng kanyang EcoSport. So anyway mga kajak, yun para sa awareness natin na kailangan talagang palitan yan mas maaga. Alam nyo nangyari mga kajak, napakalaki yung gastos niya kasi nag-top overhaul siya, merong nabali pang tinatawag na balbula. At ayun, yun ang nangyari kaya nag-top overhaul. Mabuti yun lang ang balbula lang, hindi yung kasi ganito mga kajak, yung mga piston natin pagka nawala sa timing, nawala yung belt, magbabanggaan na yan, no? So hindi alam kung hindi na sila magsasama-sama at yung balbula mali na rin yung posisyon. So ganun nangyari mga kajak, kaya nagkaroon ng tinatawag na pagbali ng balbula at naging malaki ang nagastos, no? Nag-top overhaul sila. So anyway mga kajak, dito sa simpleng vlog natin, sana mayroon na naman tayong natutunan na mas mainam na yung maagap kaysa lalong mapagastos tayo sa ating sasakyan. So doon sa ating tinatawag na mga parts ng sasakyan, kung kayo ay malalayong lugar, may mga customer tayo na malalayong lugar pero umorder sila ng ating mga parts, nandyan yung ating cellphone number at meron din po dyan yung ating tinatawag na supplier. Anytime pwede nyo kontakin po sila, no, sa si Sir Paulo. So any parts na pwede kayo mag-inquire sa kanila mga kajak, magaganda yung kanila mga parts. So tested na po natin. So anyway, yun lang mga kajak, ang ating simpleng vlog. Sa nawa meron na naman tayo natutunan dito sa Jack of All Trades Auto Care, the shop that cares for your car. God bless you. Hello, good morning mga kajak. Si Sir, galing pa ng Bulacan. Pinasyal niya yung sasakyan niya dito at palit siya ng timing belt. Ito ay 92,000. Mabuti na lang nagdesisyon siya. Silipin natin kung ano ang itsura ng 95,000 kilometers. Silipin natin. So sa 90 plus kilometers, mabuti hindi pa naman naputol. Pero ayan, pag inalis natin, mas malalaki yung crack niya mga ganyan. Kaya mag-ingat lang. 90, 92 pala. Ito, sabi ni Sir. Ayan, ang itsura ng 92,000 kilometers ng timing belt. Ito yung bago. Napalitan natin. So, sige. Sila puro EcoSport ang mga dala na sasakyan. Meron pa sa labas. Ginagawa tayo. Okay na. Maandar na yung sasakyan. Kuha ng panlinis. Ito yung punas-punasan mo yung makina. Cooling system. Check natin yung cooling system. Yun. 75. Tayin pa natin. Bubukas mamaya yan ang kanyang fan. Okay na to. Mga kajak, nakita nyo naman yung tinatawag na yung fluid ng ating automatic transmission. So mapapansin nyo napakaitim na. Kasi karamihan sinasabi nila na no need na palitan yung transmission fluid ng ating mga EcoSport
Mga kajak, makikita nyo dyan sa ating vlog, pinakita ko na sobrang nangingitim na yung tinatawag na automatic transmission fluid. Ang tawag natin po dyan mga kajak sa EcoSport ay DCTF, Dual Clutch Transmission Fluid. Kasi marami nagkakamali, lalo sa mga shop, no, nagpapapalit ng transmission fluid. Meron nga akong na customer na nalagyan ng 4 na litro. Meron akong customer na pagbaba ko ng transmission fluid ay kulay pula. Kasi po mga kajak, yung ATF ay mas manipis po yun kaysa DCTF. Yung DCTF ay mas makapal, tamang-tama sa dual clutch transmission. Hindi po siya pang ATF yung ating tinatawag na fluid sa EcoSport. So maging aware tayo mga kajak, kasi yung customer natin na isa ay nangangamoy daw na sunog doon sa loob ng sasakyan habang tumatakbo. Yung pala, yung kanyang transmission fluid ay masyadong manipis dahil nga ATF ang nilagay. So maging aware tayo lang mga kajak. At kung tatanungin nyo ako, kailangan bang palitan ang transmission fluid ng ating EcoSport? Of course, kailangan pong palitan kasi gumagalaw po yung loob, yung mga bakal sa loob ng transmission natin. So, kailangan din po natin siyang i-flashing. Kung meron po kayong idea sa tinatawag na mga gearbox o yung tinatawag na bungo sa likod na may mga sasakyan natin, halimbawa yung urban, no? Nandoon yung kanyang gearbox na may mga bakal doon na gumagalaw, na meron din po siyang tinatawag na oil na mas makapal yung nilalagay doon. So same din po sa automatic transmission ng EcoSport, meron po doong langis na para sa kanya at ang tawag natin doon ay DCTF, Dual Clutch Transmission Fluid. So kailangan palitan mga kajak. Yan ang aking kasagutan. So kung tatanungin nyo kung tuwing kailan naman, wag natin masyadong patagalin. Siguro sa akin, pwede na 70,000 na magpalit na tayo. 100,000, it's okay kung wala tayong budget, pero kailangan pa rin palitan mga kajak, no? So sa mga automatic transmission, sa mga conventional, mas maaga ang pagpapalit doon, no? Kasi hindi po sila hindi kagaya na EcoSport, no? So anyway mga kajak, yun lamang ang ating tips sa ating tinatawag na transmission fluid at yung timing belt sa ating EcoSport. No, meron kayong natutunan. DCTF. Dumi.